Tuwing sasapit ang Disyembre, nagliliwanag ang bawat tahanan sa Pilipinas. Hindi lang dahil sa parol at ilaw, kundi dahil sa sama-samang tradisyon ng pamilya. Isa na rito ang simbang gabi. Isang paglalakbay ng pananampalataya, sakripisyo, at minsan, antok. Nay, 5 minuto pa. Ana, unang araw pa lang ng simbang gabi, tatamad-tamad ka na? May plano ka bang matupad ang wish mo o hindi? Nay, pwede bang wish na matulog na lang? Ayan, puyat ka na naman kasi kakaselfon. Apo, gumising ka na. Nandiyan na ang pinsan mong si Maria. Ana! Ano, tara? Napakalamig sa labas. Perfect pang simbang gabi. Inaantok pa ako. Ikaw na lang kaya ang magsimba para sa akin. Bumangon ka na dyan. Akala ko ba magpo-food trip tayo pagtapos ng misa? Naku, kayong dalawa talaga. Mukbang ba ang pinunta nyo o misa? Ana, naniniwala ka ba sa sinasabi nila na kapag nakompleto mo ang siyam na misa, matutupad daw ang wish mo? Paano kung ang wish ko? Pera? Wow! Opportunista! Kayong dalawa, hindi lang wish ang mahalaga, kundi ang disiplina, pati na rin ang pananampalataya. At pagkatapos, Lola. May pagkapatay gutom ka rin, no? Pero mga apo, hindi laging natutupad ang gusto natin. Minsan, mas mahalaga yung proseso, yung pagtitiis, panalangin, at pagtitiwala sa tapang panahon ng Diyos. Do not do unto others. What you gonna do with that dessert? Bibingka! Puto bongbong kayo dyan! It's puto bongbong season! Ang bango! Parang nagising na diwa ko. Magaling! Bibingka at puto bongbong lang pala ang katapat. Simbang gabi starter pack yan anak ha. Pagkain na tanto. Sa loob ng simbahan, unti-unting napapalitan ng antok ng katahimikan at pagninilay. Hindi lang panalangin ang naririnig, kundi pati ang mga pusong nag-aalay ng pag-asa, pasensya at pagmamahal. Sa bawat kanta, bawat dasal, at bawat tahimik ng ngiti sa tabi, ramdam mo ang tunay na diwa ng simbang gabi. Grabe, iba pala yung pakiramdam. Hindi lang tungkol sa misa o tradisyon. Parang ang bawat nota ng kanta, bawat sindi ng kandila, pumapasok sa puso ko. Kahit simpleng misa lang ito, ramdam ko ang kapayapaan. Parang ang mga sakripisyo natin, yung antok, yung pag-aasikaso sa bawat gabi, nagiging mas maliwanag ngayon. Hindi ba, Apo? At iba rin talaga ang pakiramdam kapag magkakasama ang pamilya. Alam nyo, parang worth it pala gumising ng alas 5 ng umaga. Sabi ko sa'yo mas okay to kaysa alas 5 nanonood ka pa ng k-drama. Pero alam mo, hindi lang dahil sa wish. Ay, taray, character development. Hindi no, dahil siguro kasama ko kayo. Iyan ang tunay na milagro, Ana. Hindi sa bituin sa langit, kundi sa bawat sandaling magkasama. Lumipas ang siyam na araw at hindi lang antok ang nalampasan ni Ana. Sa bawat misa, bawat awit, ramdam niya na may ibang saya sa Pasko. Hindi galing sa bituin, kundi sa paligid niya. At ngayong huling araw, dala niya iyon sa kilos, sa ngiti, at sa paraan ng pagtingin sa Pasko. Nay! Ready na ako! Ano, tara? Aba, himala. Ikaw ang nag-aaya Sure na ba? Hindi na ba kailangan ng bibingka? Kailangan pa rin. Hindi naman ako santo. Dumating ang Pasko, sa hapag, sa tawanan, at sa presensya ng bawat isa. Maligayang Pasko! Parang Lisa, may kaya pa kayo? Meron. Bakit? Baka gusto mo. Ang Pasko, hindi lang selebrasyon, kundi pagbabalik sa kung ano ang mahalaga. Pamilya,
pananampalataya at pagmamahalan. Ito si Lola medyo eni-eni eh. Eh yung wish mo, Ana, natupad ba? Hindi man natupad lahat ng wish ko. May mas mahalaga akong nakuha. Ano naman yan, anak? Pera? Oras! Kasama kayo! Yun ang tunay na regalo ng Pasko. May mga hiling na hindi dumarating, pero may mga biyayang kusang dumarating. Sa bawat tunog ng kampana, sa bawat aroma ng puto-bumbong at bibingka, sa bawat kandilang sindi sa tabi ng altar, naririnig mo ang kwento ng siyam na gabing nagbuklod sa kanila. Pagkukusa, pagtitiis, pananalangin, at simpleng kaligayahan sa piling ng isa't isa. At sa huli, habang kumakawala ang liwanag ng simbahan at ang kampana'y unti-unting humihinto, tanong pa rin natin sa sarili, simbang gabi, tradisyon nga ba o paalala kung saan tayo tunay na nagmumula?